Nagmamadaling pumasok si Rian sa kanyang trabaho dahil ilang minuto na lang ay malilate na siya. Nag-aalala siya hindi dahil baka mapagalitan siya ng kanyang boss, kundi dahil masisira ang magandang record ng kanyang performance. Mayroon kasing nakahandang incentives para sa mga empleyadong walang absent at late na kailangan niyang makuha upang maidagdag sa ipon niya para sa kasal nila ng kanyang fiancé na si Dominic. You're 1 minute late, babe. Unfortunately, hindi ka na-qualified for the incentives this month. Mapang-asar na sabi sa kanya ni Dominic na naabutan niyang nag-aabang sa kanya sa labas ng pintuan ng coffee shop na kanyang pinagtatrabahuhan. Hingal na hingal siyang napanganga at hindi makapaniwala sa sinabi nito. 1 minute lang naman yun ah. Baka naman pwede mo nang ibalato sa akin, boss. Nangahaba ang ngusong sabi ni Rian sa fiancé. Sinadya pa niyang bigkasin ng malakas ang itinawag niya rito para iparating na pwede naman itong pikein ng oras para sa kanya na walang makakaalam. Si Dominic ang isa sa may-ari ng coffee shop na yon, kaya malaki ang advantage niya na masunod ang mga request niya dito. Aminado siyang malaki ang nailalamang niya sa ibang empleyado. Pero malaki lang din talaga ang kanyang pangangailangan kaya niya nagagawa yon. May kaya ang pamilya ni Dominic, habang siya ay isang hamak na empleyado lamang at walang yamang maipagmamalaki. Ulila na kasi siya sa magulang at nakikitira na lang sa kanyang tiyaheng nagpaaral sa kanya. Hindi siya papayag na sa kanilang dalawa ni Dominic ay ang lalaki lang ang gagastos para sa kanilang kasal. Ayaw niyang may masabing ibang pamilya nito sa kanya, kaya't determinado siyang makaipon para may maiambag sa espesyal na araw na yon. Natawa ng malakas si Dominic dahil sa sinabi ni Rian. Hindi ba't dalawang magkasunod na buwan ka nang nakakakuha ng incentives? Bigyan mo naman ng chance ng iba. Nagtatampo na kaya sila? Iniisip tuloy nila may favoritism ako dito. Bulong pa nito habang magkasabay silang naglalakad hanggang sa bar area. Totoo naman 'di ba na favorite mo ko? Kaya ka nga naakit sa akin Mapanuksong sabi ni Rian. Nang matanggap kasi siya sa coffee shop at makilala si Dominic, ilang araw lang ay nagpakita na ito ng interes sa kanya, hanggang sa ligawan na siya nito. Hindi naman kasi may kakailang maganda at talagang kaakit-akit si Rian. Ang kanyang ganda ay nangingibabaw sa mga babaeng empleyado rin ng coffee shop na yon dahil sa pagkakaroon niya ng mistizang itsura. Kaya't bago pa mapormahan ng ibang dalaga ay binakura na ito ni Dominic. 2 taon silang naging magkarelasyon at kailan lang ay naisipan ng mag-propose ni Dominic sa dalaga. Labis itong ikinatuwa ni Rian kaya agad niyang tinanggap ang alok nitong kasal. At ngayon nga ay mas lalong nagsipag at naging determinado si Rian. Para sa ganon ay mayroon din siyang mapatunayan sa mga magulang nito. Nakakaakit naman talaga ang iyong ganda. Pero hindi ko mapagbibigyan ng request mo ngayon. Bigyan natin ng chance ang iba, okay? Ayokong maging mainit ka sa mata nila Masuyong sabi ni Dominic at inilapit pa ang bibig nito sa kanyang tenga, na naghatid ng libo-libong kuryente sa kanyang sistema. Napabuntong hininga si Rian dahil sa pagkadismaya. Ay, okay, pero ipapangako ko sa iyong babawi ako next month. Buo ang loob na sabi niya. Nginitian siya ni Dominic at niyakap siya sa kanyang baywang. Hahalikan pa sana niya ang dalaga sa pisngi nang hindi iyon matuloy dahil sa pagbukas ng pinto. Good morning! Babatiin sana ni Rian ng bagong dating na customer, ngunit natigil siya sa pagsasalita nang makilala kung sino to. Mukhang masisira pa yata ang araw ko. Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung narinig ba ni Dominic dahil bigla itong lumayo sa kanya at nagbisi-bisihan. Oh, bakit bigla yatang sumama ang timpla ng mukha mo? Hindi mo ba nagustuhan ang pagbisita ko, Rian? Nakangising sabi ng bagong dating.
Si Trisha, nag-iisang anak ng congressman ng bayan nila at mortal na kaaway ni Rian mula pa pagkabata. Don't worry, hindi naman ikaw ang ipinunta ko rito eh. Dagdag pa nito. Hi, Dominic! Malanding bati nito nang ilipat nito ang atensyon sa lalaki. Matamis na ngayon ang ngiti ng babae at halatang nangaakit. Mga bata pa lang sila ay palagi na silang nagkakabangga ni Trisha. Ayaw na ayaw nitong nalalamangan niya pagdating sa grades, atensyon at papuri ng mga teachers. Palagi siya nitong inaaway at binubuli noon. Ngunit likas siyang palaban kaya't hindi niya ito inuurungan. Bagay na mas lalong ikinainis ni Trisha. Can I have a cup of cappuccino please? Tsaka gusto ko sana ikaw na ang gumawa para sa akin ha? Sabi ni Trisha kay Dominic na pinapungay pa ang mga mata. Hindi kasi masarap gumawa ng kape ang empleyado mo eh. Dugtong pa nito. Hindi masarap? Kaya pala palagi mong nauubos ang kapeng ako mismo ang gumawa sa tuwing o-order ka rito. Kulang na nga lang simutin mo pa pati latak eh. Ismed ni Rian. Nakipagtitigan pa siya rito habang nakangisi. Halatang hindi nito nagustuhan ni Trisha dahil biglang nawala ang ngiti nito. Ang mga tingin nito ay matalim din. Sure, ako na ang gagawa ng kape mo. Nakangiting sabi ni Dominic. Kunot noong tumingin si Rian sa kasintahan habang si Trisha naman ay malapad ang pagkakangiti. Nakuha pa nitong sulyapan siya at irapan. Bigla siyang nagtaka sa naging kilos ni Dominic. Hindi man lang siya tinatapunan ng tingin nito ngayon at hinahayaan pa nitong tignan siya ng malagkit ni Trisha. Biglang kumirot ang dibdib ni Rian dahil sa selos. Ngunit dahil ayaw niyang mahalata ito ni Trisha, ay nagpatay mali siya na lamang siya. Dahil siguradong ikatutuwa iyon ng babae kapag nalaman nitong apektado siya sa nangyayari. Makalipas ang ilang araw, dahil day off ni Rian ay nagpasya siyang mamasyal na lang at yayain si Dominic. Para rin sana makapag-date sila, dahil matagal-tagal na rin mula nung huli silang lumabas. Ngunit ilang beses na niya itong tinatawagan sa cellphone ay hindi pa rin ito sumasagot. Naisip niya na baka busy lang ang binata kaya ipinagkibit balikat na lamang niya yon. Kasama mo ba si Dominic, Rian? Tanong ng kanyang tiya Amelia. Hinabol pa talaga siya nito sa may pintuan bago siya tuluyang makaalis. Hindi po tiya. Ako lang po mag-isang lalabas. Sagot niya. Ganun ba? May sadya sana ako sa kanya eh. Sabi nito. Kumunot ang noo ni Rian. Tungkol po saan? Curious na tanong niya. Di ba, ikakasal naman na kayo. Gusto ko sana siyang kausapin para sa pagpapagawa nitong bahay. Tsaka hindi na kasi sumasapat yung inaabot mo sa akin, Rian. Kaya doon na lang sana ako hihingi sa soon-to-be husband mo. Sa ipinapakita nitong kilos at pagsasalita ay parang nahihiya pa ito. Pero para kay Rian ay umiiral na naman ang kakapala ng mukha ng tiyahin niya. Huminga muna ng malalim si Rian bago nagsalita. Tiya, naririnig niyo ba yung sinasabi niyo? Kahit kasal man kami o ikakasal pa lang, hindi na huobligasyon ni Dominic ang bagay na hinihingi niyo. Sabi niya. Agad namang nagbago ang reaksyon ng tiyahin niya na hindi na niya ikinagulat pa. Mahinahon itong magsalita kapag may kailangan. Pero ang totoo ay palagi naman siya nitong binubulyawan kahit wala naman siyang ginagawang mali. Ang malala pa ay may kasama pang panunumbat. Ang totoo ay hindi naman niya pinilit ang tiyahin na kupkupin at pag-aralan siya nito. Magmula nang mamatay ang kanyang mga magulang dahil sa aksidente. Willing naman siyang tumira sa bahay ampunan kung walang kamag-anak ang kukupkop sa kanya. Ngunit ito mismo ang nagpumilit na akuin ang kustodiya at responsibilidad para sa kanya. Tapos ngayon ay isusumbat nito ang pagkupkop at pagpapaaral sa kanya?
Ngayon ay alam niya na kung bakit wala itong nakasusundong kamag-anak dahil sa pag-uugali nito. Kung ganon ay ikaw ang gumawa ng paraan para maipagawa ko ang bahay na sinilungan mo ng maraming taon. Ang kapal ng mukha mo. Hindi pa nga kayo mag-asawa, nagdadamot ka na kaagad. Bulyaw ni Tia Amelia. Hindi na rin ito hinintay ang sasabihin ni Rian at masama ang loob na tinalikuran siya. Walang nagawa si Rian kundi ang mapailing-iling na lang. Hindi niya ito maintindihan kung bakit kailangan pa nitong humingi kay Dominic ng pera. Gayong ang panganay nitong anak ay maganda naman ang trabaho sa abroad. Isa pa, ano pa ba ang ipapagawa sa bahay nito? Kakapaayos lang nito noong 1 taon. Malakas ang hinala niyang ipangmamadyong na naman ito ang pera. Nang makarating si Rian sa pamilihang bayan ay agad siyang naglakad-lakad hanggang sa makarating siya sa tindahan ng mga damit panlalaki. Naisip niyang bilhan si Dominic dahil nalalapit na rin ang kanilang anibersaryo at wala pa siyang nabibiling pangregalo dito. Malapad ang kanyang ngiti nang lumabas ng tindahang yon. Hawak ang biniling damit na nakalagay sa maliit na plastic bag. Habang nag-iisip kung saan susunod na pupunta, ay kusa na lang napadako ang kanyang mata sa isang tindahan ng mga jewelries, na kung saan ay may 2 taong pamilyar sa kanyang nakatayo roon at tumitingin ng magandang alahas. Unti-unting nawala ang kanyang ngiti. Nagkasalubong naman ang kanyang mga kilay at pinagmamasdang mabuti ang 2 taong yon. Si Dominic ba yun? Sambit niya sa kanyang sarili. Nung una ay hindi pa siya sigurado sa nakikita. Pero nang makita ang side view ng mukha nito, ay doon lamang niya nakumpirmang tama nga ang hinala niya. Bigla ring nagtiim ang kanyang bagang nang makitang humawak pa ito sa baywang ng babae at hinalikan sa sentido. Saka rin lang niya na-realize na ang babaeng kasama nito ay walang iba kundi si Trisha. Umigting ang pagkakalapat ng kanyang mga labi at mahigpit rin niyang naikuyom ang 2 kamao. Mabilis na umakyat ang dugo niya sa mukha, kaya't hindi siya nagdalawang isip na lapitan ng mga ito. Kaya pala hindi mo sinasagot ang mga tawag ko dahil may iba kang pinagkakaabalahan, sabi niya. Mabibigat ang mga salitang binitawan. Agad na lumingon si Dominic sa kanyang likuran at nanlaki ang kanyang mata nang makita roon si Rian. Rian, anong ginagawa mo rito? Tarantang tanong ni Dominic. Samantala, imbes na magulat at matarantang katulad ni Dominic ay ngisi naman ang pinakawala ni Trisha nang humarap kay Rian. Nangaasar at nakataas ang noo. Hindi ba't ako dapat ang nagtatanong niyan, Dominic? Anong ginagawa mo dito kasama ang babaeng yan? Mataas na ang boses ni Rian. May mangilan-ngilan na ring lumilingon sa kanila ngunit sa puntong yun ay wala na siyang pakialam sa paligid. Mas nangingibabaw ang galit niya kaysa isipin pa ang sasabihin ng mga tao. Can't you see? Nandito kami dahil nag-promise sa akin si Dominic na ibibili niya ako ng jewelry. Ang sweet, hindi ba? Maarteng sabi ni Trisha tsaka niyakap ang braso ng binata na hindi naman ito tinutulan. Mas lalong kumulo ang dugo niya dahil sa ginawa ng babae. Na akala mo'y ito ang girlfriend sa kanilang 2. Parang sawa kung makalingkis. Napakalandi. Hindi ikaw ang tinatanong ko. Ang kapal naman ng mukha mong makapulupot sa boyfriend ko. Umalis ka nga riyan. Sabi niya at nanggigigil na lalapit sana sa babae para hilain ang buhok nito. Ngunit agad na humarang si Dominic at masama siyang tiningnan. Subukan mong saktan si Trisha. Ako ang makakalaban mo. Mahina ngunit madiing sabi ni Dominic. At pinoprotektahan mo pa talaga ang haliparot na yan? Sabihin mo nga sa akin, may namamagitan ba sa inyo? Asik niya. Kita niya ang paggalaw ng panga ni Dominic.
Diretso itong tumingin sa kanya na parang hindi natatakot sa magiging reaksyon at mararamdaman niya. Oo, meron ngang namamagitan sa amin ni Trisha at wala ka nang pakialam doon. Walang alinlangang pag-amin nito. Sasabihin ko na sana sa'yo kaso nakita mo na kami, kaya wala na ring saysay kung itatanggi ko pa. Actually, matagal ko na siyang gusto. Ginamit lang kita dahil nakikitaan kita ng potensyal at galing sa trabaho. Yung proposal ko, peke yun. At wala naman talaga akong balak na pakasalan ka. Dahil si Trisha lang ang nakikita kong karapat dapat na maging asawa ko. Dire-diretso ang sabi pa nito. Bawat salitang binitawan ni Dominic ay nagsilbing kutsilyo na tumutusok sa puso ni Rian. Nagkalat na sa kanyang mukha ang mga luhang kanina pang umaagos mula sa kanyang mga mata. Mahal niya si Dominic at ang mga sinasabi nito ay lubhang masakit para sa kanya. Kung siya ay naghihinagpis dahil sa sakit na nararamdaman, si Trisha naman ay kanina pang malapad ang ngiti na tila tuwang-tuwa sa nararanasan niya ngayon. Nagtiim ang kanyang bagang at walang pagdadalawang isip na sinugod si Dominic para sana sampalin. Walang hiya ka! Napakasama mo! Sabi pa niya. Ngunit bago pa tuluyang lumapat ang kanyang palad sa mukha ng lalaki ay naitulak na siya nito. Dahilan para mawalan siya ng balanse at mapasalampak sa semento. Nanlilisik ang mga mata ni Dominic na idinuro siya. Hindi ko nakasalanan kung naging utu-utu ka. Sa tingin mo ba ay papatol ako sa katulad mong wala namang ibang pwedeng ipagmalaki bukod sa galing sa pagtitimpla ng kape? Sabi pa nitong natawa. Ano na lang sasabihin sa akin ng mga magulang ko kapag nalaman nilang pumatol ako sa kagaya mong ulila na ay mahirap pa, na nagbibigay ako ng charity? Maging si Trisha ay nakitawa na rin na akala mo ay isang malaking joke ang sinabi ni Dominic. Sasagot pa sana siya ngunit nagulat na lang siya sa presensya ng isang lalaking pawis na pawis at marumi ang suot. Halatang kargador ito ng karne dahil sa mga dugong nagmantsa na sa suot nitong puting sando. Nakatayo ito sa harapan niya at kahit seryoso ang ekspresyon ng mukha, ay kitang-kita pa rin ang tagilid nitong kagwapuhan at kakisigan. Maputi ito at may magandang mata. Matangos ang ilong at bagsak ang buhok na nabasa na sa pawis. Ngunit nakadagdag lang iyon sa karisma nito. Here, let me help you. Sabi nito at inilahad ang pawisang braso para maalalayan siyang tumayo. Hindi na siya nag-alinlangan pa at agad ding tinanggap yon. Salamat. Sabi ni Rian habang pinapagpaga ng narumihang suot. At sino ka naman? Tanong ni Dominic sa lalaking nakatalikod sa direksyon nila, kaya hindi nila makita ang hitsura nito. Hindi ito sinagot ng lalaki o kahit lumingon man lang sa gawin nila Dominic. Tumingin ito sa mga kamay niyang ngayon lang niya na-realize na hawak pa pala nito, kaya agad na rin siyang umalis. Return that ring to him, now. Sabi ng lalaking nakatingin na ngayon sa suot niyang singsing, na bigay sa kanya ni Dominic nang mag-propose ito sa kanya. Bakit? Taka niyang tanong. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng lalaking kaharap. Madungis to pero nag-i-English kung kausapin ako. Bulong ng babae sa isip. Because I will marry you. Walang tinag na sinambit ng madungis na lalaki. Ngayon naman, kasalang inaalok sa akin? Baliw ba to? Tanong niya sa sarili. Tiningnan niya ang reaksyon ni Dominic. Gusto niyang makita ang reaksyon nito nang malaman na may ibang lalaking handa siyang pakasalan. Ine-expect niya na matatauhan ito kahit bigla na lang sumulpot ang lalaking to mula sa kawalan. Iniisip din niyang babawiin na siya nito over Trisha. Pero sa kasamaang palad ay hindi iyon nangyari. Sa halip ay pinagtawanan pa siya ng mga to matapos ng saglit na pananahimik.
Oh, Rian, meron naman palang handang magpakasal sa'yo eh. Tanggapin mo na, ikaw din. Sayang ang opportunity. Natatawang sabi ni Trisha. Ano bang tingin niyo sa akin? Hopeless romantic at kating-kati na magpakasal? Naiinis na sabi niya sa kanyang isip. Trisha's right. Kaya kung ako sa'yo, hindi na ako mag-iinarte. Kailangan mo lang magising sa katotohanang hindi tayo bagay. Sabi naman ni Dominic. Marahil nga ay hindi sila para sa isa't isa ni Dominic. Marahil ay baka ito talaga ang masakit na katotohanan. Kaya nagpasya na lang siyang umalis doon na hila sa kamayang lalaking nasa harapan niya ngayon. Naisip din niyang mas mabuti pang lunurin na lang ang sarili sa alak at baka sakaling mawala pa ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Sa bawat lagok ng alak na iniinom ni Rian, ay katumbas ng sakit na kanyang nararamdaman dahil sa ginawang pagtataksil sa kanya ni Dominic. Hindi niya akalaing magagawa iyon sa kanya ng lalaking pinakamamahal niya. Naging tapat siya rito ngunit hindi niya maintindihan kung bakit nakuha pa rin itong makipagrelasyon sa ibang babae at kay Trisha pa. Bakit sa dinami-rami ng babaeng ipapalit sa kanya ay doon pa talaga sa mortal niyang kaaway. Hindi niya na alam kung nananadya ba ito o ano. Hey, tama na yan. Marami ka nang naiinom. Saway sa kanya ng lalaking bigla na lang sumulpot kanina na siyang nagligtas sa kanya sa kahihiyan. At para tuluyang makaalis sa lugar na yon, ay basta na lang din niya ito hinila at isinama sa bar kung nasaan sila ngayon. Tirik na tirik pa rin ang araw sa labas ngunit dahil sa dilim sa loob ng bar, ay tanging ilaw lang na nanggaling sa disco light ang mayroon doon, ay hindi niya masyadong makita ang itsura nito. Bukod doon ay nanlalabo na rin ang kanyang paningin dahil medyo napaparami na rin siya ng alak na iniinom. Hindi naman talaga siya umiinom. Ito lang ang tanging paraan na kanyang nakikita para makalimutan ang sakit na dulot ni Dominic. Ngunit parang mas lalo lang yata niyang naramdaman ang sakit dahil kanina pa siya umiiyak at naglalabas ng sama ng loob sa lalaking kaharap na wala namang ginawa kundi ang makinig at umalalay lang sa kanya. Hayaan mo ko, iinom ako hanggat gusto ko. Pagmamatigas niya pa kahit na medyo nabubulol pa dahil sa kalasingan. Teka nga, kanina pa tayong magkaharap dito pero hindi ko pa alam ang pangalan mo. Ano ba ang pangalan mo? Tanong pa niya na namumungay na ang mga mata. Just call me Theo. Pakilala ng lalaki. Lasing na lasing ka na. Kailangan mo nang umuwi para makapagpahinga. Halika na, iyahatid na kita sa inyo. Aakayin na sana ni Theo si Rian. Ngunit tinabig lang ng babae ang kanyang kamay kaya saglit siyang napahinto. Hoy, English-speaking na kargador sa palengke. Ayokong umuwi. Mas lalo lang akong mai-stress dahil sa tiyahin kong walang ibang ginawa kundi sumbatan at pagalitan ako. Maktol ng dalaga. Ang mabuti pa, magpakasal na lang tayo para doon na lang ako uuwi sa inyo. Sabi pa niya. Napailing si Theo dahil sa sinabi ni Rian. Seryoso siya sa sinabi niya kanina na pakakasalan niya to. Ngunit hindi sa ganitong sitwasyon. Wala sa maayos na kondisyon ng dalaga at ayaw niyang samantalahin ang pagkakataong yon. Isa pa ay gusto niyang makilala muna siya nito at matandaan kung sino ba siyang talaga. Hindi ito ang tamang oras para magpakasal, Rian. Marami pa tayong dapat pag-usapan at... Pero nag-uusap na tayo ngayon. Sabat ng babae kaya hindi natuloy ang sasabihin ni Theo. Bahagya siyang natawa at saglit na ibinaling sa ibang direksyon ng paningin. Nang humarap siya dito ay halos pumikit na ang babae dahil sa pamumungay ng mata. You're drunk, Rian. Kung ayaw mong umuwi sa inyo, iuwi muna kita sa bahay. Sabi ni Theo. Teka nga,
Kanina mo pa ako tinatawag sa pangalan ko. Kilala mo na ako? Nasabi ko na ba ang pangalan ko? O baka lasing na nga talaga ako kaya hindi ko na matandaan? Takang tanong ni Rian. Sa pagkakaalam kasi niya ay hindi pa naman siya nagpapakilala dito. Dahil mula nang makarating sila sa bar ay umiyak na siya ng umiyak dito. Ngunit hindi iyon ang sinagot ni Theo. Sa halip ay pinilit siya nitong akayin at alalayan para makatayo. You're drunk. Let's go home. Sabi niya. Ayoko nga. Pakasalan mo muna ako. Kung ayaw mo pa rin, sa iba na lang ako sasama. Pangungulit nito at akmang aalis pa para pumunta sa kabilang table ng mga lalaking kanina pa nakatingin ng malagkit kay Rian. Alam niyang lasing na ang babae at sa pagkakakilala niya rito ay hindi ito basta-basta sasama sa mga lalaki, lalo na sa ganitong klase ng lugar. Ngunit dahil kilala niya itong may kaunting katigasan ng ulo, ay natakot siyang baka totohanin nga nito ang sinabi. Ayaw niyang mapahamak ang dalaga at dahil sa frustration ay napahilamos na lang siya ng muka at mahigpit na hinawakan nito sa braso. Fine, magpapakasal tayo ngayon. So please behave, okay? Nasabi niya. Naiiling niyang kinuha ang cellphone sa bulsa ng kanyang pantalon at nagdial doon. Ilang saglit pa ay nagring na to at agad din namang may sumagot. Kailangan ko ng 2 damit na pangkasal. Make sure na kasukat ko ang sa panlalaki at medium size naman para sa pangbabae. Tawagan mo na rin ang mga koneksyon nating pare o pastor. Ikakasal ka mo ko ngayon. I need their blessings. Next time na kamo ang requirements, pirmahan na lang muna. Sabi ni Theo. Pagkatapos ay ibinaba na rin niya ang tawag at muling isinilid sa bulsa ang telepono. Ilang oras pang nakalipas at heto't nagmamaneho na si Theo pauwi sa kanyang bahay. Maya't maya din ang sulyap niya sa babaeng ngayon ay mahimbing nang natutulog sa tabi niya. Napangiti siya at napailing nang maisip na ang babaeng to ay ganap niya na ang asawa. Hindi niya akalaing sa ganoong sitwasyon niya ito mapapakasalan. Sa isang maliit na chapel sila nagtungo at saktong pagdating nila doon ay naghihintay na ang paring magkakasal sa kanila. Wala ring ibang witness maliban sa hardinerong pinakiusapan niya bago pumasok sa simbahan. Kapalitang maliit na halagang labis na nitong ikinatuwa. Nagulat pa nga ang pare dahil sa kondisyon ni Rian. Mabuti na lamang at kilala siya nito at hindi na nagtanong pa. Ang nakakatawa pa ay pagkatapos nilang magpalitan ng I-do ni Rian, ay saka naman ito sumuka sa kanyang damit at saka nawala ng malay. Napakamot na lang tuloy siya sa kanyang batok dahil sa tinging ipinupukol ng pari sa kanya. Masaya siya at sa wakas ay asawa niya na ngayon ang babaeng matagal niya nang hinahanap at pinapangarap. Lumis nga lang sa plano niyang pakasalan ito sa isang engranding seremonyas at sa halip ay isang simple at biglaang kasalang nangyari. Mga bata pa lang sila ay magkakilala na sila ni Rian. Hindi lang niya sigurado kung natatandaan pa ba siya nito. Siya ang batang nerd na palagi nitong ipinagtatanggol noon sa mga bully sa school nila. Simula noon ay lihim niya na itong hinangaan dahil sa tapang at kabaitan nito. Hindi nga lang nagtagal ay dinala na siya sa ibang bansa ng kanyang mga magulang para doon mag-aral. Kaya ipinangako niya sa kanyang sarili na balang araw ay babalik siya at hahanapin si Rian upang pakasalan nito. Ngunit hindi niya inaasahang makikita niya ito sa isang alanganing sitwasyon. Kung alam ko lang na lolokohin ka ng lalaking yun, matagal na sana kitang kinuha sa kanya. Sabi niya kahit na alam niyang hindi siya maririnig ng babae. Nang bumalik siya ng Pilipinas at malaman niyang may iba nang nagmamayari ng puso nito, ay labis siyang nasaktan. Kaya naman upang mabaling sa ibang atensyon,
Tinutukan niya na husto ang kumpanyang ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang bago bawian ng buhay. Naging successful ito at patuloy na nakilala sa industriya. Ngunit hindi pa rin ito sapat upang tuluyang makalimutan si Rian. Naging stalker siya ng babae. Kung saan ito magpunta ay nakasunod siya. Nakatago at minsan ay nagpapanggap bilang tindero, mall staff, customer, at nung nakaraan nga ay isang kargador. At doon niya nasaksihan kung paano ito masaktan at umiyak dahil sa lalaking minahal nito. Dahil sa galit na naramdaman ay hindi na siya nakatiis at nilapitan na si Rian. Mabuti na lamang dahil hindi siya nakilala ng mga ito lalo na si Trisha, na isa rin sa mga batang nambuli sa kanya noon. Don't worry. From now on, ako nang magtatanggol sa'yo. Hindi ko hahayaan na may manakit sa'yo. Ako ang makakalaban nila kapag nangyari yon. Masakit ang ulo ni Rian nang magising siya kinabukasan. Nagtaka pa siya nang makitang nasa ibang kwarto siya. Amoy malinis, malaki ang espasyo at malambot ang kamang kanyang hinihigaan. Malayong malayo sa kanyang maliit na kwarto sa bahay ni Tia Amelia. Nasa hotel ba ako? Tanong niya sa kanyang sarili. Napahawak siya sa kanyang sentido at pilit na inaalala kung paano siya napunta sa lugar na yon. Iniisip pa niya kung ano ang mga ginawa at sinabi niya kay Theo nung gabing yon. Speaking of Theo, agad siyang napabalikwas nang maalala ang lalaki. Tumingin siya sa kanyang tabi at doon niya nga nakita itong mahimbing pa ring natutulog. Napansin niyang wala itong pang-itaas kaya't napasinghap siya at agad tinakpan ng mga braso ang kanyang katawan na akala mo'y may itinatago doon. Hindi kaya, Diyos ko, wag naman sana. Muli niyang sambit sa kanyang sarili nang inakala niyang may nangyari sa kanila ng lalaki. Dahil sa pag-aalalang may naganap sa kanila kagabi, ay malakas niyang niyugyog ang balikat nito hanggang sa magising. Gusto niyang kumpirmahing mali ang kanyang iniisip. Nang magising ang lalaki ay kunot noo itong tumingin sa kanya, na bakas ang pagrereklamo sa muka. Pupungas-pungas pa ito at halatang inaantok pa. Is there something wrong, wifey? Inosenteng tanong nito na kahit papano ay mahihimiga ng pag-aalala. Nanlaki ang mga mata niya at gulat na gulat sa sinabi nito. Wifey? Anong wifey ka dyan? Takang tanong niya na hindi makapaniwala. Wifey, asawa ko. Nakalimutan mo na ba? Mag-asawa na tayo ngayon. Sagot nito na bakas pa rin ang pag-aalala sa ikinikilos niya. Mas lalong namilog ang mga mata ni Rian sa nalaman. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi ni Theo. Sinasabi ko na nga ba, makakalimutan mo rin. Lasing na lasing ka kasi kahapon eh. Pinilit mo pang pumunta tayo sa munisipyo para magpakasal. Pero ang ending sa maliit na chapel tayo nagpakasal. Mabuti na lang at available ang kakilala kong pari doon. Hindi mo ba talaga natatandaan? Paalala pa nito ngunit mas lalo lang siyang naguluhan. Nagpakasal tayo? Seryoso ka ba dyan? Hindi makapaniwalang tanong ni Rian. Huwag mo akong pinagloloko dahil baka ireklamo kita. Banta pa niya. Totoong sinasabi ko. Look. Sabi ni Theo at ipinakita pa ang daliri niyang may suot na gintong singsing. Ito ang patunay na kasal na nga tayo. Kung gusto mo, pati picture ng kasal natin ipapakita ko rin. Wait. Pero alam mong lasing ako. Hindi ka sana pumayag kahit na pinilit kita. Hindi biro ang pagpapakasal. Alam mo ba yon? Sabi niya. Mataas na ang boses niya at nagpapanik na rin siya. Hindi niya kilala ang lalaking to tapos malalaman niyang ikinasal na siya rito dahil na-take advantage siya. Hindi ito ang plano niya. At malay ba niya sa lalaking to? Baka mamaya'y masamang tao pala to. Relax. Pagpapakalma sa kanya ni Theo.
Kung hindi ko ginawa yon, baka napagsamantalahan ka na ng ibang lalaki sa bar. Natahimik siya sa sinabi nito at kunot ang noong tumingin dito. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya na hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin. Kahit nahihilo pa ay pinilit niyang makinig sa mga sinasabi ni Theo dahil hindi pa rin siya makapaniwalang mag-asawa na sila ng lalaking to. Ilang minutong katahimikan ang namayani sa pagitan nila bago muling nagsalita si Rian. Kung gano'n, may nangyari ba sa atin kagabi? Tanong niya. Saglit na hindi nagsalita si Theo. Nakatitig lang ito kay Rian na tila inaalala ang nangyari kagabi. Namula ang pisngi ng dalaga sa pag-aakalang tama nga ang hinala niya. Ngunit isang buntong hininga ang pinakawala ni Theo bago magsalita. Wala. Sabi nito. Nakahinga ng maluwag si Rian dahil sa kumpirmasyon nito. Lasing na lasing ka kagabi. Kaya hindi na tayo nakapag-honeymoon. But don't worry, next time, I'll make sure na magagawa rin natin yon. Mas lalong namula ang mukha ni Rian ng isang kindat at ngisi ang pinakawala ni Theo. Gusto niya sanang magprotesta ngunit walang salita ang gustong lumabas sa bibig niya. Sa huli ay mas pinili na lang niyang manahimik habang itinatago ang sariling mukha sa lalaki. Anyway, magbihis ka na at nang makapag-agahan na tayo sa baba. May mga damit at shorts ako sa cabinet. Pwede mong isuot yon hanggat hindi pa tayo nakakapamili ng mga gamit mo. Sabi ng lalaki nang makatayo ito mula sa kama. Doon lang niya na-realize na naka-boxer short lang pala ito ngayon. Kitang-kita rin tuloy ang magandang abs nito. Hindi niya akalain na may maipagmamalaki rin pala ang lalaki. Marahil ay dahil batak ang katawan nito sa trabaho kaya na-develop ng husto ang mga muscles nito sa katawan. Nang lumingon ang lalaki sa kanya, ay agad siyang nag-iwas ng tingin dito dahil baka isipin nitong sinusuri niya ang pangangatawan nito. Iniwas niya ang kanyang mukha dito dahil pakiramdam niya ay namumula pa rin ang pisngi niya. Agad naman siyang nag-isip ng sasabihin para ma-divert sa ibang bagay ang atensyon nito. Teka, nasan ba tayo? Ang akala ko ay nasa hotel tayo. Tanong niya. Saglit na natawa ang lalaki. Nandito tayo sa bahay ko. Malapit lang naman to sa bar na pinuntahan natin kaya hindi na natin kailangang mag-hotel. Kumunot ang noo ni Rian dahil hindi siya makapaniwalang ang isang kargador na kagaya ni Theo ay meron palang ganitong kagandang bahay. Kwarto pa lang, pang 5-star hotel na. Hanggang sa makarating sila sa kusina at ngayoy magkaharap na kumakain sa isang pahabang mesa. Nang sila lang dalawa ay hindi pa rin maiwasan ni Rian ng humanga sa ganda at laki ng bahay ng lalaki. Kaya naman hindi na siya nakatiis na magtanong. Bahay mo ba talaga to? Tanong niya na bakas ang paghihinala at paghanga. Yup. Hindi ba halata? Natatawang tanong nito habang umiinom ng kape. Napatingin tuloy siya sa Adam's apple nito na taas-baba sa bawat lagok ng iniinom. Agad siyang nag-iwas ng tingin at itunoon na lang ang atensyon sa ibang bagay. Hindi sa minamaliit ko ang trabaho mo pero ganun ba kalaki ang sweldo mo sa pagiging kargador para magkaroon ng ganitong kaganda at kalaking bahay? Diretsyong tanong niya. Hindi niya sigurado kung tama bang mag-usisa siya. Pero kung mag-asawa naman na sila ay hindi naman siguro masamang malaman niya. Muling pumagitan sa kanila ang katahimikan. Hinihintay niyang sumagot si Theo ngunit nakatitig lang ito sa kanya. Marahil ay kinakalkula kung dapat ba nitong sagutin ang kanyang tanong. Actually, hindi naman talaga ako kargador. Nagpanggap lang ako dahil meron akong hinahanap. Maya-maya ay sabi ni Theo. Kumunot ang noo ni Rian. Anong ibig mong sabihin? Tsaka sino yung hinahanap mo? Tanong niya. Ikaw ang hinahanap ko, Rian. Natatandaan mo yung batang palagi mong ipinagtatanggol sa mga bullies nun? Seryosong tanong ni Theo.
Mas lalo namang kumunot ang noo ni Rian at saglit na nag-isip. You mean si Teddy? Bakit? Anong meron? Hindi niya na naituloy ang sasabihin niya nang ma-realize niya ang tinutukoy ng lalaki. Bahagyang nanlaki ang kanyang mata at gulat na itinuro si Theo. Ikaw si Teddy? Tanong niyang may pagkumpirma. Ngumiti ng malapad si Theo. Mabuti naman at natatandaan mo pa ako. Hindi makapaniwala si Rian sa nakikita niya. Ang Teddyng kilala niya kasi ay mataba, makapalang salamin at iyakin. Ngayon ay isa na itong ganap na lalaki at may magandang pangangatawan. Na kanina nga lang ay pinagpantasyahan pa niya ang mga abs. Wala na itong suot na salamin kaya't kitang-kita na ngayon ang ganda ng mga mata nito. Ang mga labi rin nito ay parang kay sarap halikan dahil namumula pa at halatang malambot. Hindi niya akalaing ang Teddy na kilala niya noon ay ganito na ngayon. Rian, okay ka lang ba? Bakit tumutulo yung laway mo? Nag-aalalang tanong ni Theo. Saka palang natauhan si Rian na kanina pa pala siya nakatitig sa muka ng lalaki. Hindi rin niya namalaya na nakanganga na pala siya at may laway nang kumakawala sa kanyang pagkatulala. Nahihiya tuloy siyang nag-iwas ng tingin dito at ibinaling sa iba ang atensyon. Uuwi na nga pala ako mamaya. Pag-iiba niya ng usapan. Kailangan ko na rin kasing magsimulang maghanap ng bagong trabaho. Dahil sa nangyari kahapon, hindi ko na kayang magtrabaho pa sa coffee shop ni Dominic. Sabi pa niya. But this is now your house. Mag-asawa na tayo, kaya dito ka na rin dapat tumira. Pwede kong kausapin ng tita mo para maipagpaalam na kita. Tungkol naman sa trabaho, you can be my secretary. Sakto dahil kakaresign lang ng dati kong secretary. Saglit na nag-isip si Rian sa sinabi ni Theo. Hindi naman siguro masama kung dito siya titira. Katulad nga ng sabi nito ay mag-asawa naman na sila. Kung tutuusin ay pwedeng-pwede naman siyang maghanap ng apartment noon para manirahan nilang mag-isa. Ngunit mas pinili niyang magtiis sa bahay ng kanyang tiyahin dahil kailangan niyang makaipon sa dapat ay kasal nila ni Dominic noon. Pero ngayong wala na siyang dapat na pag-ipunan pa, ay oras na para magpaalam na siya sa matanda na aalis na siya sa poder nito. Siguro ay blessings in disguise na rin ang nangyari para tuluyan na siyang makawala sa mga nakaka-stress na panunumbat ng kanyang tiyahin. Sige. Pagpayag niya dahilan para muling ngumiti ng malapad si Theo. 3 linggo nang nagtatrabaho si Rian sa kumpanya ni Theo. At doon na rin siya nakatira sa malaking bahay nito. Nang malaman ng tiyahin niyang ikinasal na siya sa ibang lalaki, ay labis pa itong nagalit at saka siya itinakwil. Mabuti na rin yung hanggang doon lang ang alam nito para hindi na ito magkaroon pa ng interes sa pera ni Theo. Dahil sigurado siyang mayat-maya ang pangungulit nito para may ipangsugal lang. Bukod doon ay hindi niya akalain na nagmamay-ari na pala si Theo ng isang malaking kumpanya. Sa bawat bagong impormasyong nalalaman niya tungkol sa lalaki ay ikinagugulat pa rin niya. Isang umaga nang pumasok na siya sa trabaho ay nakasalubong niya si Dominic kasama si Trisha sa hallway ng building na yon. Nagtataka siya kung bakit naroon ang dalawa gayong hindi naman sila empleyado ron. Sa tuwing papasok si Rian sa trabaho ay palagi niyang kasabay si Theo. Ngunit sa mga oras na yon ay mag-isa lang siya dahil nauna siyang pumasok dito. May meeting kasi ito ngayong araw na dapat daluhan. At bilang sekretary ni Theo ay mahalagang maiayos na niya ang kakailanganin nito sa opisina bago ang meeting. Oh, Rian! Anong ginagawa mo rito? Naliligaw ka ba? Sarkastikong sabi ni Trisha. Seryoso naman ang mukha ni Dominic habang nakatitig lang sa kanya. Hindi ako naliligaw dahil dito ako nagtatrabaho. Kayo nga yata tong naliligaw dahil kulang na lang ay gawin nyo ng dating place ang lugar na to. Sabi niya na pinagsisihan niya dahil nagmukha lang siyang bitter sa harap ng dalawa.
Tumawa si Trisha dahil sa sinabi niya. Si Dominic naman ay umismid at tumingin sa malayo, tsaka muling ibinalik ang tingin sa kanya. Well, kaya nga napakaswerte ko kay Dominic dahil palagi siyang sweet sa akin. Lahat ng gusto ko binibigay niya. Ganoon nga siguro yata kapag totoo ang pagmamahal na pinapakita sa'yo ng boyfriend mo. Sabi ni Trisha na abot tenga ang ngiti at mas lalong idinikit ang katawan sa braso ng kasintahan. How about you? Balita ko, ikinasal ka na raw. Congratulations ha! Now I understand kung bakit bigla ka nalang umalis sa coffee shop. I'm sorry ha, pero ikaw naman kasi. Papatol ka na lang sa kargador pa. Ayan tuloy, hindi sapat ang kinikita niya kaya kailangan mo pang magtrabaho. Napabuga siya ng hangin at nanliit ang kanyang mata dahil sa sinabi nito. Hindi niya alam kung paano nito na lamang ikinasal na siya. Walang ibang nakakaalam nun maliban sa kanila ni Theo at kanyang tiyahin. Nang maalala ang tiyahin ay agad niyang naisip na marahil ay dito nito nalaman ang balitang yon. Siguro ay ibinalita nito kay Dominic kaya nalaman din ni Trisha. Let's go, hon. May meeting pa tayong pupuntahan. Baka malate pa tayo. Maya-maya pa ay sabi ni Dominic. Bye, Rian. Maarting kumaway sa kanya si Trisha bago na sila naglakad palayo ni Dominic. Saglit pa niyang sinundan ang tingin ng mga to at nang maalalang may kailangan pa pala siyang asikasuhin, ay nagmadali na siyang nagtungo sa opisina ni Theo. Ilang oras pang nakalipas habang busy si Rian sa pag-aayos ng mga papeles na nagkalat sa mesa ni Theo. Ay siya namang pagbukas ng pintuan at iniluwan niyon si Theo kasama ang 2 pang tao. Nagulat pa siya nang makita doon sina Dominic at Trisha na nakasunod lang sa likod ni Theo. Hindi naman siya napansin ng mga to dahil nakatalikod ito sa direksyon niya. Thank you so much sa pagtitiwala, Mr. Villamor. I'll make sure na hindi ka magsisisi sa pagbili ng Villa Corazon. Narinig ni Ria na sabi ni Dominic. Alam niyang malungkot ito base sa tono ng boses nito. Kahit na ipinapakita nito ang malapad ng ngiting hindi naman umabot sa mga mata nito. So, sila pala ang kamiting ni Theo kanina. Sandali nga, bumili ng property si Theo? Sambit ni Rian sa kanyang isip. Hindi na kasi siya pinasama ni Theo sa meeting nila dahil ayon dito, ay isa lang naman ito sa mga minor meeting na kailangan itong pakinggan. Isa pa ay dahil hindi na rin binanggit sa kanya ng lalaki kung para saan to, kaya ipinagkibit balikat na lamang din niya. Pabor din naman sa kanya yon dahil marami pa rin siyang trabahong kailangang tapusin. Pero bakit ibinibenta ang villa na pag-aari ng pamilya nila? Kahit sa isip lang nagsasalita si Rian ay hindi pa rin niya maiwasan ng kumunot ang noo dahil sa pagtataka. Ang alam kasi niya ay napaka-importante sa pamilya ni Dominic ang villa na yon dahil punong-puno ito ng sentimental value. I hope so. I am sure magugustuhan to ng asawa ko as a wedding gift. Sabi ni Theo na may tipid ng ngiti. Kahit hindi ito nakatingin kay Rian, alam niyang sinadya nitong bahagyang laksa ng boses para marinig niya. Really? Napaka-sweet mo naman pala, Mr. Villamor. I don't know na married ka na pala. Napakaswerte ng asawa mo. Nakangiting sabi ni Trisha. Ngunit sa tingin nito ay nanunuot ang inggit para sa asawang itinutukoy ni Theo. Pagak na natawa si Theo dahil sa sinabi ng babae. Kung alam lang nito kung paano siyang tanggihan ni Ria nang minsang magtangka siyang bilhan nito ng mamahaling bags, damit at mga sapatos. Tinakot pa siya nito na makikipaghiwalay sa kanya kung ipipilit niya ang gusto niya. Muli siyang lumingon sa direksyon ni Ria na ngayon ay masama na ang tingin sa kanya. Sa lahat ng mga babaeng nakilala niya, si Rian lang ang may ayaw sa mga mamahaling bagay. Isang katangiang nagustuhan niya sa babae. Marunong itong makontento sa kung ano ang meron siya at hindi nang hangad ng mas higit pa sa kabila ng hirap ng buhay. Hindi nga nagkamali ang puso niyang mahalin ng babae. Napansin naman ni Trisha kung saan nakatingin si Theo
kaya agad niyang sinundan ng tinitingnan nito. "Oh, Rian, nandyan ka pala?" Manghang tanong nito. "Mabuti na lang at nandyan ka. Alam mo, kanina ko pa kasi gustong mag-coffee. Di ba magaling kang magtimpla ng kape? Can you make us coffee, please?" Malambing na sabi ng babae ngunit bakas pa rin ang kaplastikan sa tono nito at tila nangaasar na tumingin sa kanya. Bahagya siyang nabigla sa kapangahasan ng babae. Kita rin sa mukha ni Theo na hindi nito nagustuhan ang pag-uutos sa kanya ni Trisha. Imbes na sawayin naman ni Dominic ang kasintahan ay tahimik lang ito at hinihintay din lang ang sasabihin niya. Ngunit mukhang nakakalimutan ng mga ito na siya si Rian, palaban at hindi basta-basta matitinag. "Thank you sa compliment, Miss Marquez. Alam kong namimiss mo na ang timpla ng kape ko, pero hindi ko na kasi trabaho yun ngayon eh. I'm sorry ha, pero kung gusto niyo naman merong vendo machine sa labas. Pwede kayong magkape ron. Cheap coffee para sa mga cheap na tao." Nakangiting tugon niya na may halong pangaasar. "Maiwan ko na kayo ha? Marami pa kasi akong trabahong kailangang tapusin." Isang tagumpay ng ngiti ang pinakawalan niya bago lumabas ng pintuang yon. Ang matamis ng ngiti ni Trisha ay agad nawala. Halatang napahiya. Si Theo naman ay kanina pang nagpipigil ng ngiti dahil sa nangyari. Sa pagkakataong yon ay lihim niyang ipinagmamalaki si Rian dahil mukhang hindi na nito kailangan ng tulong niya para ipagtanggol siya. Nakalimutan niyang palabang babae nga pala ang asawa. Sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, ay unti-unting naging maayos ang takbo ng buhay ni Rian. Unti-unti na rin niyang nakilala si Theo at masasabi niyang ibang-iba ito kay Dominic. Kay Theo niya lang naranasan ang alagaan at pahalagahan. Kahit sa simpleng okasyon ay gumagawa ito ng oras para makasama siya sa kabila ng busy nitong schedule. Kapag kuwan ay saka niya lamang na-realize na unti-unti na pala siyang nahuhulog sa lalaki at tuluyan nang nawala ang pagmamahal para kay Dominic. Excited ka ba para sa birthday party mo? Malapad ang ngiting tanong sa kanya ni Theo. Kasalukuyan silang bumabiyahe papunta sa villa na binili ng lalaki. Dahil doon ito gustong i-celebrate ang birthday niya. Oo, pero kinakabahan ako sa mga mangyayari. Hindi ako sanay umattend sa malalaking party at mas lalong hindi ako sanay humarap sa mga mayayamang tao. Sabi niya, hindi ba pwedeng simpleng celebration na lang? Ako, ikaw, sila manang. Dagdag pa niya. Pakiramdam kasi niya ay sa kanila lang siya magiging komportable, lalo pat nakakasundo na rin niya ang kanilang mga kasambahay na itinuring na rin niyang pamilya. Pwede naman. Sambit ni Theo dahilan para umaliwalas ang mukha ni Rian. Pero next birthday mo na lang. Dagdag pa nito na may halong pagtawa. Special ang event na yon, bukod kasi sa birthday mo. Gusto ko rin sanang official na ipakilala ka as my wife. Gusto kong makilala ka ng lahat. Gusto kong ipagmalaki sa kanila na meron akong amazing wife na kagaya mo. Hindi nakapagsalita si Rian. Nakayuko lang siya habang nakangiti. Sa mga oras na yon ay gusto niyang maglulundag dahil sa kilig. Never talagang pumapalya si Theo para pakiligin siya. Huwag mo nang itago ang mukha mo. Alam kong kinikilig ka. Pangaasar pa ni Theo. Hindi kaya? Tanggi niya. Kinikilig ka, alam ko. Ibig sabihin ba niyan, may feelings ka na sa akin? Mahal mo na ako? Malapad ang ngiti ni Theo. Tiningnan lang siya ni Ria ng asakalok. Kaya mas lalo siyang natawa. Pero ang totoo ay hindi maamin ni Rian dito na mahal niya na to. Dahil wala pa siyang lakas ng loob. Kailangan muna niya sigurong magpakalasing ulit bago niya maamin dito ang totoong nararamdaman. Di bale, araw-araw pa rin kitang pakikiligin at liligawan hanggang sa huling hininga ko. Muling sabi ni Theo. Masarap sa pandinig ang mga salitang yon at nakagagaan ang kalooban. Kaya naman ibinaling na lang ni Rian ang atensyon sa labas ng bintana.
upang hindi makita ng lalaki ang ngiting hindi na niya kayang itago pa. Pagkarating nila sa villa ay agad na namangha si Rian sa laki at ganda nito. Pinagsamang classic at modern ang estilo nito. May malaki at eleganteng chandelier sa loob at may mga mamahaling antik na kagamitan. May malalaking paintings na nakasabit sa may hagdan at meron ding 5 kwarto. Sa likod ay ang swimming pool at sa gilid ay may malaking garden na nagagandahang bulaklak. Mukhang alagang-alaga ang lugar na to dahil sa malinis na paligid. Nagustuhan mo ba? These are all yours. Sabi ni Theo. Nasa veranda sila at parehong nakatanaw sa garden. Dito sila huling pumunta at naisipang tumambay dahil sa presko at maaliwalas na ambience. Mabilis na tumango si Rian. Thank you. Sambit niya. Hindi niya ito hinangad pero masaya siya na nagkaroon ng ganitong klaseng pag-aari. Kung tutuusin ay sobra-sobra na ang biyayang to. Ang paghihiwalay nila ni Dominic ay itinuring niyang malaking biyaya. Dahil kung hindi iyon nangyari, siguradong nasa poder pa rin siya ng kanyang tiyahin. Sigurado rin siyang baka hanggang ngayon, naniniwala pa rin siyang mahal siya ni Dominic. Masakit pero ang sakit na yon ay may katumbas na kaligayahan na nararamdaman niya na ngayon sa piling ni Theo. Makalipas pa ang ilang araw ay sumapit na rin ang kaarawan ni Rian. Ang lahat ay abala sa pag-aayos ng mga decorations at pagluluto ng mga handa. First time niyang mararanasan ng ganitong klase ng selebrasyon. Kaya ang kaba ni Rian ay abot langit habang masusi siyang inaayusan ng mga makeup artist na hinarpa ni Theo. Hindi niya alam kung sino-sino ang mga bisitang darating. Dahil si Theo na ang nag-asikaso sa pagpapadala ng mga invitation cards. Maya-maya pa ay lumitaw na sa kanyang harapan si Theo. Suot ang puting tuxedo na katerno ng kanyang puting gown. Napaka-eleganteng tingnan nito at nangingibabaw ang kagwapuhan. Nagmukha tuloy itong Brazilian model na nakikita niya sa magazines at billboards. Hindi niya akalaing mag-glow up ng ganito ang kapwa batang palagi niyang ipinagtatanggol noon sa mga bullies. At mas lalong hindi niya akalaing ito pala ang mapapangasawa niya ngayon. You're so beautiful. Sabi ng lalaki na titig sa mukha niya. Bigla tuloy siyang nailang kaya saglit siyang nag-iwas dito ng tingin. Thank you, ikaw din. Ang gwapo mo ngayon. Sabi naman niya. Ngayon lang ba ako gwapo sa paningin mo? Natatawang sabi ni Theo. Siyempre hindi. Araw-araw kayang nalalaglag ang panty ko sa'yo. Sabi ni Rian na sinadya pang hinaan ang huli niyang sinabi. Kumunot ang noo ni Theo dahil hindi nakaabot sa kanyang pandinigang sinabi ng babae. Ha? Ano ulit yun? Tanong nito. Wala. Ang sabi ko, araw-araw ka naman talagang gwapo. Nakangiting sabi ni Rian. Hoy, lovebirds! Tama na yung bulahan ninyo. Bumaba na kayo at kanina pa kayo hinihintay ng mga bisita sa labas. Singit sa kanila ni Nelly, ang party coordinator na siyang malapit na kaibigan ni Theo. Isa lang siya sa iilang taong nakakaalam ng relasyon nilang dalawa. Ang isang kamay ni Rian ay nakahawak na ngayon sa matipunong braso ni Theo, habang papunta sila sa malawak na hall kung saan hinihintay na sila ng mga bisita. Bawat hakbang na ginagawa nila ay mas lalo lamang nakadadagdag sa kabang nararamdaman ni Rian. Nang huminto sila sa tapat ng malaking pintuan ay humigpit ang pagkakahawak niya sa braso ng lalaki. Agad naman siyang napatingin sa mukha ng asawa nang maramdaman ang paghawak nito ng mahigpit sa kanyang kamay. Don't be nervous, I'm here. Sabi ng lalaki at masuyo siyang nginitian. Pilitin man niyang huwag kabahan ay kinakabahan pa rin siya. Hindi lang naman kasi ito isang simpleng selebrasyon lang ng kanyang kaarawan. Ito rin ang gabi kung kailan makikita na siya bilang asawa ng isa sa pinakamayamang businessman sa bansa. At natatakot siya sa mga maaaring isipin ng mga tao laban sa kanya
dahil isa lang siyang mahirap na tao. Paano kung makatanggap ako ng mga diskriminasyon? Paano kung pag-isipan nila ako ng masama? Paano kung pagtawanan nila ako? Ilan lang yan sa mga senaryong tumatakbo sa isip ni Rian habang hinihintay ang pagbubukas ng pintuang yon. Sa mga oras na yon ay siya na lang mag-isa dahil nauna nang lumabas doon si Theo. May ilang speech lamang na kailangang sabihin si Theo sa mga bisita bago siya ipakilala. At sa puntong yon, ay tsaka na siya lalabas para salubungin ng mga bisita. Huminga siya ng malalim at saka ito marahas na ibinuga. Ginalaw-galaw din niya ang kanyang mga kamay para mabawasan ang kanyang kaba. Ilang minuto pa ang lumipas, ay unti-unti na ring nagbukas ang malaking pintuang yon. Ladies and gentlemen, the birthday celebrant, my wife, Mrs. Rian Suarez Villamor. Rinig niya ang anunsyo ni Theo kasabay ng palakpakan ng mga tao at ang pagtama ng nakakasilaw na ilaw sa kanya. Hindi ganoon karami ang mga bisita na ipinagpasalamat niya dahil ayaw din naman niya ng sobrang daming tao na nasa kanya lang ang atensyon. Hinawakan ni Theo ang kanyang palad at pinisiliyuan ng mahigpit. Happy birthday, mahal ko. Bulong nito sa kanya. Parang kinuryente na naman tuloy siya dahil sa init ng hininga nitong dumampi sa kanyang tenga. Thank you. Nakangiti niyang sagot. Naging masaya naman ang gabing yon dahil kahit papano ay naging komportable siya dahil hindi siya iniwang mag-isa ni Theo. Kahit saan ito magpunta ay kasama siya at taas noo siyang ipinagmamalaki sa mga nakakausap nitong bisita. I can't believe na ikaw pala ang asawa ng isang Mr. Villamor. Napalingon si Rian sa babaeng nagsalita sa kanyang likuran at laking gulat niya nang makita si Trisha. Wala si Dominic sa tabi nito dahil nasulyapan niyang kausap ito ng ibang lalaking bisita. Nagpaalam din siya kay Theo na magpapahangin lang muna sa veranda dahil masyado na siyang nasusuffocate sa mga bisitang puro business lang naman ang pinag-uusapan. That means, ang villa na to ay sayo pala niya iniregalo. Taas ang kilay na dagdag pa nito. Wala itong kangiti-ngiti gaya ng palagi nitong ginagawa sa tuwing magkakaharap sila. Amoy rin niya ang alak sa hininga nito kaya alam niyang may tama na ito ng alak. May problema ba doon? Matapang niyang tanong. Wow! Reaksyon nito. Naipakilala ka lang, mas lalo ka nang tumapang. Bakit? May ipinagmamalaki ka na? Sabi nito. Ano ba ang problema mo, Trisha? Ano bang kinagagalit mo? Naagaw mo na si Dominic, hindi ba? Nasaktan niyo na ako. Hindi ka pa rin ba masaya? Sunod-sunod niyang tanong dito. Nakipagtitigan pa siya sa babae at hinihintay na ito ang unang bumitaw. Ngunit katulad niya ay wala rin itong balak na bumitaw ng tingin. Buong buhay ko, sa'yo ko palaging ikinukumpara. Mga kaklase, teachers at kahit mga magulang ko. Ikaw ang magaling, ikaw ang matalino, ikaw ang mabait. Palaging ikaw ang nangunguna at kahit ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko, pangalawa pa rin ako. Palatak ni Trisha na pilit pinipigilan ng luha sa pagpatak. Lahat ng atensyon nila ay nasa'yo. Kahit sarili kong mga magulang, ikaw ang hinahangaan. Palagi na lang akong naiitsapwera ng dahil sa'yo. Oo nga't bawat hilingin ko ay binibigay nila pero hindi pa rin yun sapat. Never yung magiging sapat kung tuluyan ng lumayo ang loob nila sa akin ng dahil sa'yo. Sabi pa nito at tuluyan ng pumatak ang luha. Yumuko ito at doon umiyak sa sariling mga palad. Hindi alam ni Rian ang kanyang sasabihin. Nagulat din siya sa kanyang nalaman. Hindi niya alam na ganito na pala kalalim ang pinanguhugutan ni Trisha. Hindi naman niya sinasadya at mas lalong hindi niya alam. Ang tanging gusto lang niya noon ay ang maipagmalaki ng kanyang tiyahin, kaya't ginawa niya ang lahat para marating ang tuktok. Nag-aral siya ng mabuti ngunit kahit anong gawin niya,
At kahit anong achievements pang makuha niya ay baliwala lang para sa matanda. Wala itong ibang bukang bibig kundi ang makapagtrabaho siya at makapag-abot ng pera bilang kabayaran sa mga ginastos nito para sa kanya. Hindi niya akalaing ang pagsusumikap niya ay magdudulot pala ng kalbaryo sa ibang tao. Biglang lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Rian. Bigla siyang nakaramdam ng awa at guilt para kay Trisha. Lalapitan sana niya ito para yakapin ngunit hindi iyon natuloy dahil sa sinabi nito. Pero alam mo ba kung ano ang makapagpapasaya sa akin ngayon? Muli itong nag-angat ng muka at nakangiting tumingin sa kanya. Ngiting hindi nakakagaan ang pakiramdam. Ngiting nakakakilabot. Iyon ang pabagsakin ka at maagaw si Theo. Ilang linggo na ang nakalipas matapos ang gabing yon. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa isip niya ang huling sinabi sa kanya ni Trisha. Tiningnan niya ang lalaking mahimbing na natutulog sa kanyang tabi at pinagmasdan ng maamo nitong muka. Pati ba naman ikaw ay aagawin din niya sa akin? Tanong niya sa kanyang isip. Napabuntong hininga siya dahil sa pag-aalala. Ayaw niyang mawala sa kanya si Theo. Kung kailan natutunan niya na itong mahalin, tsaka pa sila paghihiwalayin, hindi siya makakapayag na mangyari yon. Minsan na siyang naagawan ng minamahal at hindi na siya papayag na mangyari yon sa pangalawang pagkakataon. Baka matunaw ako niyan. Nakapikit pang sabi ni Theo sa namamaos pang boses. Nanlaki ang mga mata ni Rian dahil sa gulat. Hindi niya alam kung paano nitong nalaman na nakatitig siya rito. Gayong nakapikit pa rin ito hanggang ngayon. Ilang sandali pa'y unti-unti itong nagmulat at ngumiti. Paano mong nalaman? May third eye ka ba? Gulat niyang tanong. Malakas ang pakiramdam ko. Sagot nito. Bakit? Gusto mo kong halikan, no? Pangaasar pa nito. Hindi, no? Chinek ko lang kung may makikita akong pimple sa mukha mo. Palusot niya. Asus, hindi mo pa kasi aminin na gusto mo kong halikan. Halika rito, bibigyan kita ng nag-aalab na halik. Sabi pa ni Theo at mabilis siyang hinapit sa kanyang baywang at nangahaba ang ngusong pilit na inilalapit sa kanyang muka. Sigaw siya ng sigaw sa pag-iwas dito, habang ito ay natatawang inilalapit pa rin ang nguso sa kanya. Nang makatakas siya mula rito ay para na silang batang naghahabulan sa loob ng kwartong yon. Nang mapagod ay pareho rin silang nahiga sa kama habang hinihingal pa. You know what? We should do that more often. Sabi ni Theo. Natawa si Rian sa sinabi ng lalaki. Ang maghabulan? Tanong niya. Sa puntong yon ay si Theo naman ang natawa at agad ding sumeryoso ang muka. Nope. Building happy memories. Sagot nito at tumingin sa babae. Gusto kong bumuo ng masayang moment kasama ka, Rian. Pati na rin ang magiging anak natin. Gusto kong maging isang masayang pamilya tayo. Sabi nito. Ngumiti si Rian at mabilis na tumango. Isa rin yon sa mga pangarap niya, ang magkaroon ng masayang pamilyang saglit lang niya naranasan. Siguro kung hindi na aksidente ang mga magulang niya, ay buo pa rin sila hanggang ngayon at masaya. Mangyayari yon at masaya ko dahil ikaw ang kasama ko sa pagbuo ng masayang pamilya. Nakangiting sabi niya. Pareho silang nagkatitigan. Hanggang sa namalaya na lang niyang unti-unti nang naglalapat ang kanilang mga labi. I love you, Rian. Mahinang sabi ni Theo. Mahal din kita. Tugon niya. Sa wakas ay nasabi niya na rito ang tunay niyang nararamdaman. Muli ay agad na naglapat ang kanilang mga labi. Ang kanilang mga nararamdaman ay sapat ng mensahe para tuluyang mag-isa ang kanilang mga katawan. Kinabukasan habang mag-isang paakyat ng elevator si Rian, ay nagulat pa siya sa isang lalaking humabol sa kanya para makasakay sa elevator.
Iniharang pa nito ang sariling braso para hindi ito tuluyang magsara. Rian, sandali. Sabi pa nito. Dominic? Gulat na tanong niya. Hindi niya alam kung bakit nandito ngayon si Dominic at tila humahangos pa. Ramdam niyang may sasabihin ito sa kanya at hindi maganda ang kutob niya doon. Rian, kailangan mong sumama sa akin. Importante. Hinihingal pang sabi nito at halata ang panik sa muka. Ha? Bakit? Kunot noon niyang tanong dahil sa labis na pagtataka. Si Theo, na-aksidente. Kailangan na nating bilisan. Agad na balot ng takot ang kanyang dibdib sa ibinalita ni Dominic. Kaya naman pala masama ang kutob niya kanina. Hindi na siya nagdalawang isip pa at agad na sumama kay Dominic. Bakit? Paano? Natataranta niyang tanong. Hindi sila magkasabay na pumasok ngayon dahil meron pa raw itong daraan ng kliyente. Kaya ipinahatid na lamang siya nito sa driver nila. Nawala ng preno ang kasalubong niyang sasakyan, kaya nagpagewang-gewang ito at sumalpok sa sasakyan niya. Sakto namang napadaan ako sa pinangyarihan ng aksidente at nakilala ko agad siya. Kaya dumiretso na ako rito para sunduin ka. Paliwanag nito. Napahawak siya sa kanyang noo at hindi alam kung ano ang gagawin. Nanginginig ang kanyang mga kamay at gustong bumuhos ng kanyang mga luha. Hindi. Nagbibiro ka lang. Sabihin mo sa akin, hindi yan totoo. Sa pagkakataong yun ay napahagulhol na siya ng iyak. Ang kanyang mukha ay isinubsob niya na sa kanyang mga palad at doon umiyak. Hey, shh, listen. Masuyong sabi ni Dominic at hinawakan siya sa magkabilang balikat para magtagpo ang kanilang mga mata. I know, it's not the right time para sabihin to pero gusto kong mag-sorry sa mga nagawa ko. I am too selfish at hindi man lang inisip ang mararamdaman mo. But now, gusto kong bumawi. Ayokong mahuli ang lahat sa inyo ni Theo kaya please, sumama ka na sa akin papunta sa kanya. Nasa na siya ngayon? Umiiyak pa ring tanong ni Rian. He's now in a hospital. Ginagamot na siya ng mga doktor. Sabi nito. Sumisinghot na tumango si Rian. Okay, sasama ako. Dalhin mo ako sa asawa ko. Pagmamakaawang tugon niya. Tipid na ngumiti si Dominic at saka dahan-dahang tumango. Lampas 1 oras na silang bumabiyahe ni Dominic ngunit tila wala itong katapusan. Ilang hospital na ang kanilang nadaanan ngunit hindi pa rin sila humihinto. Mas lalo tuloy nadagdagan ang kanyang pag-aalala. Malayo pa ba? Kanina pa tayo bumabiyahe. Gusto ko nang makita si Theo. Nag-aalala niyang sabi. Huwag kang mag-alala, malapit na tayo. Sabi ni Dominic. Tumango si Rian at muling naghintay. Kanina pa siya nababahala. Hindi niya maintindihan yung kabang nararamdaman niya. Parang may hindi tama sa mga nangyayari. Makaraan pa ang ilang minuto ay napansin ni Rian na nakalabas na sila ng syudad. Buong pagtataka siyang tumingin kay Dominic na ngayon ay wala na ang panik na nakita niya sa ekspresyon nito kanina. Saan mo ko dadalhin? Malayo na tayo. Nasaan ba talaga ang asawa ko? Naaksidente ba talaga siya? Sunod-sunod niyang tanong. Natatakot siya at mas lalo siyang natakot nang makita ang kakaibang ngisi sa mukha ng lalaki. Hanggang ngayon pala, utu-utu ka pa rin. Sambit nito. Doon na siya mas lalong nakaramdam ng takot at kaba. Niloko siya ni Dominic. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone sa bag at bago pa man niya maidial ang numero ni Theo, ay inagaw na ito sa kanya ni Dominic at saka itinapon sa labas ng bintana. Napakawalang hiya mo talaga. Ibaba mo ko rito. Ibaba mo ko. Sigaw niya at halos magwala na siya sa loob ng sasakyan. Tila hindi naman nagustuhan ng lalaki ang ingay na ginagawa niya, kaya't pinanlisikan niya ito ng mata. Tumahimik ka. Kapag hindi ka tumahimik dyan, iyahagis kita sa kalsada.
Sigaw din ito pabalik. Dahil sa takot ay napilitan siyang manahimik na lang habang umiiyak. Ilang saglit pa ay huminto sila sa isang liblib na lugar. Pumasok sila sa isang malaking bahay na sa tingin ni Rian ay abandonado na dahil sa kapal ng alikabok na nakadikit sa mga kagamitan. Ang ilan ay natatakpan pa ng puting tela, palatandaan na wala na ngang nakatira dito. Ano ba talaga ang balak mo sa akin? Nakuha niyang itanong habang iginagapos siya ng lalaki sa upuang kahoy. Bakit mo ginagawa to, Dominic? Muli niyang tanong. Simple. Gusto kong gumanti sa asawa mo. Nang dahil sa kanya, iniwanan ako ng babaeng pinakamamahal ko. Sabi ng lalaki. Mabibigat ang bawat salita. Naguguluhang nilingon ito ni Rian. Anong ibig mong sabihin? May namamagitan kay Theo at Trisha? Parang tinusok ng karayom ang dibdib ni Rian dahil sa konklusyon na naisip niya. Hindi niya ma-imagine na magagawa ito ni Theo sa kanya. Isang patak ng luha ang kumawala sa kanyang mata dahil sa sakit na nararamdaman. Walang namamagitan sa kanila. Bulyaw ni Dominic na tila nasaktan din sa ideyang yon. Bahagya naman siyang nakahinga ng maluwag nang malamang mali pala ang kanyang iniisip. Nakipaghiwalay sa akin si Trisha dahil nasilaw siya sa yamang meron si Theo. Isa pa, gusto kanyang makitang nasasaktan. Malaki ang galit at inggit niya sa'yo kaya ginagawa niya to. Idagdag mo pa na talagang mahalaga sa kanya ang pera. Kaya nga mas lalo kong nagsusumika para maibigay ko ang lahat ng gusto niya. Pero hindi pa rin pala sapat. Kahit na napakahalaga para sa pamilya ko ng Villa Corazon na ipinatayo pa mismo ng kalulolohan ko. Pikit mata ko pa rin ibinenta yon para mabilhan ko siya ng pinakamahal na singsing na matagal niya nang nire-request sa akin. Kwento ni Theo, na ngayon ay nakaupo na rin sa harap niya habang nakayuko. Masyado na itong nabulag sa pagmamahal para kay Trisha. Bigla tuloy siyang nahabag para sa lalaki. Hindi niya alam kung ano nga bang nagustuhan nito sa babae. Pero siguro, ganoon nga talaga ang love. Walang definition. Kusa mo na lang mararamdaman. Ngunit ang sobrang pagmamahal ay sadyaring nakasasama. Aabot sa puntong makagagawa ka na ng masama para lang sa pag-ibig. Pero simula nang makilala niya si Theo, at malamang ikaw ang asawa nito, doon na siya unti-unting nagbago sa akin. Palagi na niyang bukang bibig ang lalaking yon at madalas niya na akong itaboy palayo. Hanggang sa magmakaawa na ako sa kanya at nangakong gagawin ko ang lahat bumalik lang kami sa dati. Pag-amin nito. Pero hindi mo kailangang gawin to, Dominic. Alam mong mali to. Masyado ka nang nabubulag sa pagmamahal mo sa kanya. Sabi ni Rian. Gusto niyang gisingin ito sa kahibangang ginagawa. Alam ko, pero ito lang ang paraan para bumalik ulit siya sa akin at gagawin ko ang lahat para sa pinakamamahal ko. Sigaw nito sa mukha niya, dahilan para isiksik niya ang sarili sa kinauupuan. Pero alam mo ba kung ano ang pwede kong gawin sa'yo? Sabi pa nito, nang ilabot si Rian sa tono ng pananalita ng lalaki. Kung kanina ay para itong maamong batang nagko-confess ng mga kasalanan niya, ngayon naman ay para na itong hayop na handa ng sumunggab anumang oras. Natatandaan mo ba nung tayo pa? Sabik na sabik ako sa'yo nun. Kaya ilang beses kong tinangkang may mangyari sa atin. Pero dahil sa kaartihan mo, palaging hindi natutuloy. Ang gusto mo, pakasalan muna kita. Dagdag pa nito. Mukhang alam na ni Rian kung saan papunta ang usapan to. At siguradong iyon din ang gustong gawin ni Dominic ngayon. Muling sumikdo ang kaba sa dibdib niya nang ma-realize na walang ibang kapitbahay na pwedeng makarinig sa kanya kung sakaling sisigaw siya para humingi ng saklolo. No, Dominic, please, huwag mong gawin to. Kahit papano naman ay may pinagsamahan tayo. Iyon na lang ang isipin mo. Pagmamakaawa niya. Sa tingin mo ba ay madadala mo ako sa mga paawa mo?
Pagkakataon ko na to para makaisa sa'yo. Para bago man lang kami magkabalikan ni Trisha, at least natikman na kita. Sabi pa nito na dahan-dahan na ngayong tinatanggal ang butones ng kanyang blouse. Ang mga haplos nito ay tila mga tinik na sumusugat sa kanyang balat. Mabigat at walang pag-iingat. Dominic, please, huwag mong gawin to. Iyak niya habang patuloy na pumapalag sa mga halik na ginagawa ni Dominic sa kanyang liig. Parang awa mo na. Theo, tulungan mo ako. Sigaw pa niya. Kahit magsisigaw ka pa dyan, walang ibang makakarinig sa'yo kundi ako lang. Kaya kung ako sa'yo, sumabay ka na lang. Mapang-uyam na sabi nito. Mas lalo siyang umiyak dahil sa katotohanang sinabi ni Dominic. Walang ibang tutulong sa kanya. Nang hindi pa makontento si Dominic ay kinalas nito ang pagkakagapos sa kanya at itinali ang kanyang kamay patalikod. Hinila siya nito sa isang mahabang mesa na naroon at doon pinahiga. Wag, parang awa mo na. Patuloy siya sa pag-iyak habang sinusubukan na nitong tanggalin ang kanyang pantalon. Ang kanyang blouse ay tuluyan na nitong nasira, kaya lumantad ang kanyang makinis na balikat. Namumula na rin ang kanyang leeg dahil sa mga halik na ginagawa ni Dominic. Huwag ka nang pumalag. Sigurado akong mag-e-enjoy ka naman dito. Sabi pa nito sa kanya sa nakakatakot na ngiti. Ngunit bago pa man siya tuluyang mahubara ni Dominic, ay malakas na bumukas ang pintuan na halos ikasira na nito. Doon ay pumasok si Theo na galit at agad na inambahan ng suntok si Dominic. Walang hiya ka. Balak mo pa talagang pagsamantalahan ng asawa ko. Galit na sigaw nito habang sinusuntok ang mukha ni Dominic na puro dugo na. Dahil sa tindi ng galit nito ay gusto pa sana nitong hampasin ng kahoy ang lalaki. Ngunit bago pa mangyari yon ay agad na siyang naawat ng mga pulis na nakasunod na pala sa kanya. Asikasuhin niyo na po muna ang asawa niyo, sir. Kami na po ang bahala kay Mr. Javier. Sabi ng isang pulis na umagaw sa hawak niyang kahoy. Natauhan siya sa sinabi nito at agad ding dinaluhan si Rian, na ngayon ay natanggal na ang tali sa kamay at umiiyak. Theo! Iyak ni Rian at mahigpit na yumakap kay Theo. Shh! Nandito na ako. You're safe now. Pag-aalo sa kanya ni Theo, na marahan pang hinahaplos ang kanyang buhok. Makalipas ang isang linggo ay sariwa pa rin kay Rian ang nangyari. Hindi siya makatulog at madalas siyang umiiyak. Natatakot rin siyang mag-isa at ayaw nang pumasok sa trabaho. Dahil doon ay nagpasya si Theo na dalhin na lamang si Rian sa ibang bansa upang doon magpagamot at para na rin makalimot sa traumang dulot ng nangyari. Ilang araw bago ang kanilang pag-alis ng bansa ay nabalitaan na lang nila na patay na si Trisha. Inamin ni Dominic sa mga pulis ang kasunduan nilang dalawa, kaya't nang mapatunayang may kinalaman ng babae sa nangyaring kidnapping, ay agad din itong pinaghahanap ng mga pulis. Nang malaman nito ni Trisha ay naging dahilan nito para siya'y madepress at humantong sa pagpapakamatay. Natagpuan na lamang ang katawan nitong wala ng buhay sa sarili nitong kwarto dahil sa overdose. Samantala si Dominic ay kinasuhan naman ng kidnapping at attempted rape at maaaring makulong ng 20 to 30 years o higit pa. Labis na panlulumo ang naramdaman ni Rian dahil sa sinapit ni Trisha at ng dating kasintahan niya. Hindi niya akalaing sa isang iglap lang ay mangyayari ang lahat ng to. Lahat naman sila ay may kani-kaniyang kwento at kanya-kanyang pinagdadaanan. Ngunit mas pinili pa rin lang pairali ng galit at kasakiman. Kaya nagdulot tuloy ito sa kanila ng dagdag na sakit at paghihirap. Are you sure? Ready ka nang umuwi ng Pilipinas? Masuyong tanong ni Theo na ngayon ay yakap-yakap mula sa likod ng asawang 5 buwan ng buntis. Ang kanyang mga kamay naman ay nakahawak sa umbok nitong tiyan.
5 taon na ang nakalilipas mula nang lumipad sila patungong Switzerland. Bukod sa tulong ng isang magaling na psychologist, nakatulong din para kay Rian ang tahimik at mapayapang bansa na to. Sa 5 taong pamamalagi nila rito, ay marami na rin silang masasayang alaalang babaunin pauwi ng Pinas. At ngayong malapit na rin silang maging isang ganap na pamilya, gusto ni Rian na sa sariling bansa na rin manganak. Yes, I'm ready. Tsaka namimiss ko na rin kumain ng kwek-kwek. Wala nun dito sa Switzerland eh. Nakangiting sabi niya habang pinaglalaroan ng mga daliri ng asawang nakapatong sa kanyang malaking tiyan. Hinay-hinay lang sa paglilihi, mahal ko. Baka magmukha ng kwek-kwek ang baby natin yan. Natatawang sabi ni Theo na tinawanan din lang ni Rian. Diba nung nakaraan lang ipinagluto kita ng kwek-kwek? Iba pa rin kasi ang kwek-kwek sa Pinas. Orig! Sagot ni Rian. Kumala sa pagkakayakap si Theo at marahang hinarap sa kanya ang asawa. Masuyo niyang hinawakan ng magkabilang pisngi ng babae at marahan niyong pinisil. Gusto mo na ba talagang umuwi? Tanong nito. Mabilis na tango naman ang isinagot ni Rian sa kanya. Okay, pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Curious na tanong ni Rian. Ngunit imbes na sumagot ay ilang segundo muna itong tumitig sa kanyang mga mata. At saka dahan-dahang lumuhod sa kanyang harapan. May kinuha pa itong maliit na box sa kanyang bulsa at marahang binuksan yon. Hindi ko na ibigay sa'yo ang kasal na deserve mo. But this time, babawi ako. Will you marry me again? Matamis ang ngiting tanong ni Theo. Naluluhang naitakip ni Rian ang kanyang mga palad sa kanyang bibig. Mabilis din siyang tumango at sinabing, Yes, I will marry you. Dumating ang araw ng kasal ni Theo at Rian. Lahat ng malalapit na kamag-anak ay imbitado. Maging si Tia Amelia na ngayon ay masayang-masaya para sa pamangkin ay naroon din. Nang malaman ito ang masamang nangyari kay Rian, ay labis itong nag-alala para dito. Anak ito ng kanyang kapatid at kahit papano ay meron naman itong parte sa kanyang puso. Nagsisisi siya dahil sa mga pagkukulang niya dito nung bata pa to at ngayon ay gusto niyang bumawi. Kaya naman laking pasasalamat niya nang makatanggap siya ng imbitasyon galing mismo kay Rian. Napakaganda mo, iha. Kamukhang kamukha ka ng mama mo. Sabi nito habang magkatabi silang nakatayo sa labas ng simbahan. Siya ang kasama nitong maglalakad sa aisle para ihatid sa mapapangasawa nito. Maraming salamat po, Tia. Nakangiting sambit ni Rian. Kahit naninibago siya sa paraan ng pagtrato sa kanya ng tiyahin ay nagpapasalamat pa rin siya dahil pumayag pa rin itong samahan siya sa araw ng kanyang kasal. Hindi ko man sabihin sa'yo. Proud na proud ako sa'yo. Alam mo ba, lihim kong pinagmamasdan ng lahat ng medals, trophies at certificate mo noon. Kaya hanggang ngayon nakadisplay pa rin yon sa bahay. Amin ito. Ikinagulat yon ni Rian. Hindi niya inaasahang ganoon pala kahalaga sa tiyahin niya ang mga bagay na yon. Ang buong akala kasi niya ay baliwala lang siya rito. Kaya nang umalis ka sa bahay, nagalit ako sa'yo kasi iiwan mo na ako. Sinisi ko ang sarili ko nun. Masyado kong nalungkot nung umalis ka. Kaya napilitang umuwi ang ate Alma mo para may makasama ako. Patuloy pa nito. Hindi niya napigilang lumuha. Huwag kang umiyak, baka masira ang make-up mo. Natatawa nito ang saway sa kanya. Okay lang ba, minsan dalawin mo ko sa bahay. At saka gusto ko ring maalagaan ang magiging apo ko. Kahit sa kanya man lang mabawi ko ang mga pagkukulang ko sa'yo. Sabi pa nito na sa kabila ng mga luhang nagbabadyang tumulo, ay ang pag-asang pagpayag niya sa request nito. Wala pong problema, Tia. Kung gusto nyo, sa amin na lang po kayo tumira para magkakasama na po tayo doon. Alok niya. Marahan itong umiling at ngumiti. Hindi na, iha.
Okay na ako sa bahay. Baka mamaya, pamugaran pa ng multo ang bahay ko kapag iniwan ko yun. Salamat sa offer mo. Biro pa nito. Masaya si Rian dahil sa wakas ay maayos na sila ng kanyang tiyahin. Magaan na ang kanyang pakiramdam na ang lahat ay nagiging maayos na. Do you take Rian Suarez to be your wife, to love and cherish, till death do you part? Tanong ng pari kay Theo nang nasa kalagitnaan na sila ng seremonyas. I do, Father. Sagot ni Theo na walang ibang ginawa kundi ang titigan ng magandang mukha ni Rian. Do you take Theodore Villamor to be your husband, to love and cherish, till death do you part? I do, Father. Sagot naman ni Rian. Ilang minuto pa ay nasa exciting part na nga sila. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pare. Walang sinayang na oras si Theo at agad niyang siniil ng halik si Rian. Masuyo at puno ng pagmamahal. Dalawang pusong pinagtagpo at itinadhana panghabang buhay. Wakas.